Hello and welcome po muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy po natin yung ating discussion sa ating actual estimation. Dito na po tayo sa ating pay item number 18, doors and windows. Or ang other term po dito is, lagay ko na lang, no? Fenestration. Yan. Okay, so estimate po natin yung doors and windows natin. Okay, so punta po tayo dito sa ating plano. Okay, so ito yung ating plano. So, punta tayo dito sa schedule niya. Hanapin natin kung anong page yung schedule. Ayun yung schedule of doors and windows. Ayun yung page 9. Ayan. Punta natin page 9. Page 9. Then, zoom out ko. Ayan, nakalagay na dito. Yan. So, itong doors and windows, isa na po ito sa pinakamadaling i-estimate. No? So, kasi hindi na natin kailangang i-estimate yung mga materyales kasi ano na po ito, kumbaga prefabricated na yung mga doors. And then ito namang mga windows, usually pinapakontrata po ito. Okay, so yun po yung yung approach ko sa estimate ng windows. Yun ipapakontrata siya kumbaga per piece siya or per square foot, ganun. Kung gusto niyo naman na kung gusto niyo estimate na per materials, halimbawa yan, kung anong size, rec tube ay mga S798, yung mga SOBC, mga salamin, kung gusto mong estimate per piraso, pwede rin naman. Yun nga lang, hindi po ganun yung approach ko. Okay, so yun, yung approach po natin dito is either per square feet or per piece. Okay, so mamaya per piece na lang ang gawin natin. Okay, so nandito naman na po yung schedule doors and windows natin. Okay, wala nang ibang page. Nandito lang lahat. Nagkasya na siya sa isang page, page 9. Okay, so yan. So explain ko lang po to, no? So yung pag-estimate natin dito or pagbilang, for example, itong mga panel door, ayan, wooden panel door. Actually tatlong materyales ang lima pala, sorry, lima. Una, yung door jamb. Yan, yung hamba. Tinatawag sa Tagalog, door jamb. J-A-M-B, jamb. Okay? And then, syempre, itong panel door. Okay, so yun yung pangalawa. Pangatlo, ang materialis dyan is doorknob. And then, pang-apat, yung hinges. Hinges, yung steel hinge. And then, kasama na dun yung screw. Syempre, kapag binili mo yun, may screw na yun nakasama eh. And then, lastly, pako. Para saan po yung pako? Yun po yung nilalagay sa may door jamb yan para kumapit yung door jamb or yung mismong door natin sa ating mga walls. Okay, di ba? Mapapansin nyo naman po yun sa mga ginagawang bahay. Naglalagay tayo ng pako dyan, pinapako natin, and then sa kapapalitadahan sa wall, sa hollow blocks kadalasan. Tama? So yun, ilista ko na po muna yun. Ilista ko muna yun dito. Okay, so ilista ko na lang muna. So, may mga sizes pala yan, no? Mga sizes, ilista ko ba muna? Okay, mas maganda ko ilista ko muna. Door jamb. Lagay ko na lang dito. Okay, so unlike dun sa mga previous natin, nakalagay na dati materials and then estimate natin. So, ito, gagawin natin na isa-isahin natin. Okay, so, sizes, numbering muna pala, numbering. Okay, yung size natin, unahin na natin ito. Yan, so 90, 80, dalawang 80, and then 60. Ito, wala pala yun, sorry, ito dalang pala. Ito lang. Okay, so bali dalawang klaseng door jamb lang, 90 at saka 80. Dalawa yan, pareho lang naman po ang door jamb niyan, ang magkaiba lang yung panel, kumbaga yung design niya. Okay? So, yan, lagay natin 90 by 210 cm na door jamb. Lagay natin wooden door jamb para specific. Baka, zoom in ko pala. Baka ilagay nyo ilagay nyo isa steel. Do common sense naman yan. Yan, lagay pa rin natin. Okay, so door jamb, dalawang klase. Ito 80. Okay, so quantity, ilagay natin dito, isa, then dalawa. Sorry. Double check natin. Yan pala nakalagay, oh. Number of units.
2 and 4. Okay? So, nakalagay naman na dyan, number of units. Ang D1 natin, isa. Ang D2, dalawa. D3, 4. Okay? Pero, kailangan nyo din i-double check yun sa floor plan. Okay? So, D1 natin, isa dito. Ang D2 is dalawa, no? Isa. Baka nasa second floor yung isa. So, ito na nga. Ang D2 natin ay 3. Ayun, no? Isa. Sa ground floor sa may kitchen. Dalawa dito. Sa terrace, sa second floor. And then isa pa ulit sa terrace. So, 3 pala. So, yun yung sinasabi ko na dapat i-double check. And then yung D3 naman, 4. So, isa sa mga kwarto. Isa. Ito pa, 2, 3, 4. Okay, so 4. Okay, and then yung D4 sa CR, 2. Okay, so mali itong nailagay ko dito. So, ito dapat 3. Okay? Kitchen and terraces pala dapat yan. Okay, so yung sinasabi ko, kailangan natin i-double check. Okay? So, yan. Ilagay natin dito 3 plus 4. Okay? Kasi 3 ito tapos 4. Parehas na 80. Okay? So, yan. Ilagay natin dito. Set na yan. Set. Ito po pala, may nabibili na po kasi usually nito. Kung gusto nyo naman na estimate siya ng isang piraso ng or per board feet na 2x6. Yung size po kasi niyan, lagay na lang din natin dito. 2x6. 2x6 inches. Yan. Kadalasan naman talaga yung 2x6 yung nabibili. Kumbaga ito po yung fabricated na kahoy. Kung gusto nyo naman na hindi fabricated, walang problema. Yun nga lang po, malaki matitipid nyo dito eh. Fabricated na siya, ilalagay na lang kumbaga. Okay? So, kung gusto mo namang pinturahan, pagdating natin dito, explain ko. Kailangan mo pa rin lihahin, then may applyan mo ng mga lacquer, then varnish, mga ganun. Okay? So, yun. 2x6 na door jamb natin, 90 by 210, and then 80 by 210. 1 and 7 piece. Okay? And then, next po natin, ito na mismong panel door. Panel door na. Ito, i-ano ko lang. I-bold ko lang siya. Then, ito, ayusin ko lang din. Pag ganyan. Okay, yung panel door natin. Yan. Teka lang po, i-ano ko lang, no? Yan. Panel door natin, syempre, ito na mismo siya. Yan. So, size niyan, 90 pa rin siya. Okay? So, 90. Yan. By 210 cm wooden panel door. Or panel door na lang. Pwede lang. Okay? And then, ito, 80. Okay? And then, ito, equals na lang natin. Set din po yan. Set. Set. Double check ko yung recording natin. Okay, goods. Then, ito, i-equals ko na lang yan. Okay? So, ito, kakopy ko dyan. Hindi 1 to ang numbering natin. Kung gusto nyo, okay lang din naman. Pero ang gusto ko kasi ganito na lang siya. Para at least mabilang ko kung ilan mismo yung materials. Okay? So, next po natin ay maglagay ako dito ng flush door. Flush door, ito naman po yung sa CR. Okay, so ito po siya. Flush door, yan. UPVC door, yan. Meron naman pong mga ibang klase, yung mga tinatawag nating aluminum door glass. Aluminum glass door, or yun. Try kung kung may internet tayo, i-check ko. Aluminum glass door. Yan, tingin tayo. Aluminum, ay mali pala to. Glass door for CR. Kung gusto nyo, ganito na rin ang nyo. Sa amin dito sa Ilagan, Isabela, mga lang to eh. Mga 3,000 to 3,500. Ganyan. May design na siya. Kung gusto nyo ng ganyan. Yung mga ganto, yan, may mabibili kang 2,000 ganyan. Minsan 2,500 may kasama ng doorknob. So, yun. So, yun lang. Pinakita ko lang yung mga option nyo.
So, ito dapat sana yung nilagay ko. Recent ko lang kasi na-discover to eh. Okay, so hanapin ko yung ito, mga ganito. Yung mga may design ba? Yan, kung makita nyo po. Okay, so anyway, stick tayo dito sa plano. Yan, UPVC lang ilagay natin. Okay, and then ito. Isa lang pala, sorry. Isa lang yan. Burahin ko na nga to. Masyadong malaki kasi yung width nung sheet. Okay, so then ito i-copy ko and then mag-insert ako dyan para mamaya. Okay, so dito po ay anong size? 60 no? 60 by 210. Okay, so baka nalilito kayo. Ayan no, 60 by 210. Okay, 210 po or 7 feet yung height na kumbaga standard height ng doors dito sa atin sa Pilipinas. Di ko lang sure sa ibang bansa. Okay, 60 by 210 UPVC flash door. Flash door. Okay. Next po natin ay miscellaneous na. Last na lang siguro miscellaneous. Okay, so Windows na tayo, Windows na. Okay. Copy ko to. Ang mga Windows natin ay ito. May W1, W2, W3, and then hanggang W9. Okay, so isa-isahin po natin yan. So ito, lagay ko lang po dito yan 1.5 by 1.2. So lagay ko na dito aluminum sliding. Dapat ito siya. Try kong i-copy ito kung makakopy. Kasi yan din yung ilalagay natin dito eh. Yun lang, medyo so no choice. Anuhin ko na lang to, kopyahin. Okay, so aluminum, lagay ko po dito W1. Okay, aluminum, sorry, dito ko na lang, ganyanin ko na lang, and then aluminum, ano tong W1 natin, aluminum sliding with fixed window. Using 1 3/4 inches by 4 inches. Yun ba yung specification na sa plano? Ayun, 1 3/4 by 4 inches S798 aluminum frame. Ito po yung kumbaga specification ng mga frame. Aluminum na tube. Okay? 798, di ko sure kung 600 yung substandard and then parang 1,000 ata yung pinakamatibay. Pero 798 po talaga yung typical na ginagamit. Okay, 798 aluminum frame. And with 1/4 inches thick na bronze glass. Okay, so yun yung kulay ng glass natin. Bronze glass. Okay, lagay naman daw natin dito si detail para makita nila kung ano yung height. Si detail, and then ito po, kagaya ng nasabi ko kanina, materials, kumbaga kontrata na po ito, materials, labor, and equipment cost. And equipment cost included. Okay. Okay, so and then i-wrap ko siya. Then ibababa ko. Okay, nasobrahan. Ganyan. Okay, so set. Ilang set ba yan? W1 natin. Mamaya na natin i-check sa floor plan. So W1, 6. Okay? So lagay ko dito 6. Okay? Ito, sa unit cost naman, mamaya natin pag-usapan yan. Pero ito, sabay, mamaya na lang, para minsanan. Okay, mamaya na lang pala. Okay, next po natin ay W2. Anong klaseng window yung W2 natin? Parehas lang. Pero lang sila na aluminum, S kasi is sliding. And then F is fixed. Tapos ito naman, owning siya. Yan, kumbaga yung paharap yung opening. Yung paside naman na opening, yung parang owning, ang tawag po dun casement. Okay?
aluminum po lahat ng materials natin dito, Okay, so yung iba, kung gusto nyo naman ng steel casement, ganon, or steel awning, pwede lang. So yun po yung mga pinagkaiba niya. Pero yung steel, parang wala pa akong na-encounter na steel sliding. Okay? Either awning, fix, and casement lang po. Okay? So balik po tayo dito. Ito, insert ko na lang pala to. And then ito, i-move ko siya dyan. And W2. Okay? Tama naman po siguro yung aluminum sliding fixed window using 1 3/4 by 4 inches S7 aluminum frame with 1/4 inches thick bronze glass. Then, ilang set ba yan? Yung W2 natin, 5. Okay, so 5. Next, W3. Okay, so ang pinagkaiba lang niya, ito is sliding. Wala siyang fix. Sa ano ata yan eh. Ang alam ko dito yan sa may kitchen. Yan. Mas mataas kasi ito ng onti kasi may lababo tayo dyan eh. Okay, so ito yung mga, I think W1 ito. Yan, W1. Ang W2 ito, mas maliit. Yan, yung mga yan. So W2, W2. 1, 1. Okay? So, ito, papalitan lang po natin ng W3. Tatanggalin ko lang tong fix. Aluminum sliding window. Okay? So, then, drag ko tong numbering na yan. Then, ilang W3? Isa lang. Isa lang yan. Okay, 1 set. Next. Ganyan lang po kadali. Okay, next po natin, itong awning naman. W4. Kopyahin ko lang to. Yan, W4 ito. Ang ilalagay natin, aluminum awning window. Yan lang, walang fix siya. Okay, mamaya na yung may fix. Itong anong may fix is itong last, yan. Yan. Sa may ano to, stair. Yan, pakita ko lang saglit. Ano yan? Yan, ito. Yan, ito yung awning. Tinatawag na awning. Okay, pag ganito naman po na pa-side, ito yung sinasabi ko na casement. Kapag ang opening niya is parang ganito, nakapa-side, yan. Casement po ang tawag dyan. Pero yung ganyan na pataas, pababa, awning po tawag dyan. Okay? So, W4, 2 piraso. Sa CR ata to eh. Okay, so 0.4 by 0.6 naman siya. W4. Okay, so dapat pala nilagay din natin dito ano. Lagay ko pala, nakalimutan ko. So itong yung size niya. Dapat dito natin nilagay. Sorry. 1.2 by 1.5. 1.20 meters by 1.5 meters. Then dito sa kabila 1.2 by 1.2. Tsambahan ko lang Tingnan natin kung tatama yung tsamba ko. W2. W2, mali. 1.2 by 1 meter lang pala, hindi 1.5. Okay, so mali yung tsamba natin. Next, W3, 1 by 1. Okay. W3, 1 meter, 0.0 meter by 1.0 meter. Okay? So, yun. Next po natin, W4 is 0.4 by 0.6 meters. Okay? So, na yun. Yan. 0.4 by 0.6. Okay, so yung W5, parehas naman sila. Magkaiba lang sila ng elevation. Okay, so ito ata yan. Ito yung W5. Yan, mas mababa siya. Sa ilalim ng stair to. Okay? So, para later on, kung gusto nating lagyan ng or gawing storage itong ilalim ng stair, pwede lang. Kahit pa paano, may ventilation siya. Okay, so W5 yun. Isang piraso lang din yun. Dalawa to. Dalawa kasi sa CR yan eh. Then, isa lang to. Okay? Then, papalitan ko lang to ng 5. Okay? Next po natin, W6. Ano yung, burahin ko na nga to. W6. W6, fixed naman siya. Okay? So,
1.2 by 2. Saan ba yan nakalagay? Dito yan. Yan. Okay. So, W6. Sorry. Insert ko to. Kasi tao mo ng marami. Okay. So, ito, yan. W6. 1.2 by 2 meters. 1.2 by 2.0 meters. Aluminum fixed window. Okay. Yun yung kulay ng bronze. Yung iba pala, ang tawag sa bronze, yung kulay na bronze. Ito kasi halos hindi ganun ka bronze yung ano eh. Yung sa SketchUp. Yung iba, ang tawag dun, brown. Iba bronze. Ewan ko ba. Do halos magkawig kasi sila ng kulay, kaya siguro ganun. Okay, so ito. Anyway, ito isa. Isa lang din yan, W6. Double check natin, W6, isang piraso lang din. Okay, next po natin, W7, owning siya. So, kukopyahin ko ito. Si owning to eh. W7, anong size ulit? 1.8 by 1 meter. 1.8 by 1.0 meter. Aluminum awning window. Okay, isang set. Okay, next po natin, W8. Pareho lang, awning din. Magkaiba lang ang size. Yan, so W8 ito. Anong size ulit nun? 1.8 by 0.5. Saan ba nakalakay yun? So, ito. And then, ito yung isa. W7 to. Yeah, 7 na yun. 7 and then 8. Okay, so ito, dito to sa my kitchen, dining. And ito sa my hallway. Okay, so balik tayo dito. Ano yun? W8. 1.8 by 0.6 ba yun? 0.5. 0.5. Aluminum awning window. Okay, so isang set din. And then lastly, ang isang last na window natin ay W9. Aluminum awning with fix. Meron ba tayong awning with fix? Wala. Kopyahin ko na lang to. Meron ba? Wala. So, kopyahin ko na lang to. W9 size 1.8 by 1 meter din. 1.8 by 1 meter aluminum awning with fixed window. Okay. Fixed window. Yan, burahin ko na. Okay, okay na to. Okay. So, drag ko lang ito. Check ko ang recording natin. Goods. Bilis ng oras. Next po natin ay miscellaneous. Okay, miscellaneous. Spelling miscellaneous. Okay, spelling miscellaneous. Miscellaneous. Okay. So, next, ayan ko lang to. And then, ganyan. Okay, next ko po. Ito, move ko lang siya dyan. Double check ko lang, Yan. Hindi ko pala to na-hide. Okay, okay lang yan. What I mean is ito. Dapat naglagay ako ng ganyan. Kumbaga, nilagyan ko siya ng linya-linya, ganyan. Okay? So, okay lang po yan. Control C ko na lang para parehas. Okay, so ito 15, number 1 miscellaneous natin, doorknob. Doorknob, heavy duty. Itong mahirap yan, i-specify na materialis doorknob, madaling masira. Lalo na kapag ipapakontrata mo, pag nasa government ka, lagay mo lagi heavy duty kasi napakaraming klase ng doorknob, yung mga mumurahin lang, ganyan. So, syempre, double check nyo rin sa actual. Okay, yun. Kaya lagay na lang po natin heavy duty na doorknob. Next po natin, 4 inches by 4 inches steel hinge. Maraming klase din po nito
Yan yung kulay bronze, may kulay parang aluminum, kulay gray, parang ganon. Then, ito, steel hinge na ilagay natin. Okay? And then, lastly, D4 na common wire nail. Okay? So, yung iba, D3, yung iba, 3 and 1/2. 5 minutes. Goods. Yan, CW nail. I think wala naman na tayong kulang, ano. Okay, yung pintura, dito natin ilalagay yan. Yung sa, tawag dyan, sa pintura nitong panel door natin. Mga door. Wooden panel door. Okay, so, dito naman sa doorknob, ilang klaseng doorknob, balikan natin ito. So, ito isama natin, ano, consider natin na yung PVC door sa CR, walang doorknob. So, bilangin natin, kumbaga kung ilang panel door, so yun yung quantity ng doorknob natin. Okay, so ito siya. 1 plus ito plus ito. Hindi pala tayo naglagay dun sa CR. Yan, ganyan. Isang peraso. Okay, so steel hinge naman ito, i-times 4 natin. Sorry. Ito kasing 9 kasama yung yung PVC door. Dapat hindi siya kasama. Kasi pag binili mo yan, may kasama na po yan na steel hinge. 3 piraso kadalasan. Ito 8 and then ita-times ko siya sa 4. Okay, so 4 na hinges kada pintuan, yung iba 3, pero lagay natin 4 para mas matibay. Okay? Sa CW nail naman, ito, kumbaga consumables naman to, lalagay na lang ako ng mga 2 kilo. Then ito, 2 set. Or intense to, 2 per piece naman to. Okay? Okay, dito na tayo sa ating unit cost. Itong unit cost na to, door jamb, sabihin ko ng mga mga 2.5. Then 2.4. Ang ganyan. And then, mga parang 2 lang ata yan. Anyway, okay na po yan. Dito naman sa panel door, maraming klaseng design po yan. But 80 ito? 80 ata to. Okay, so, pinag-isa na lang natin tong 80, do magkaiba sila ng design. I-assume natin na na pareho na lang yung presyo niya, magkaiba lang ng design. Okay, so ito sabihin mo ng 6,000. Then ito sabihin mo ng mga 5,700. Okay? So yan, yung iba magtataka ba't parang ang mura. May mga ganyan na po talagang presyo ngayon na panel door, yung nabibili na, fabricated na. Okay, so kulang na lang siya barniz sa pintura. Okay, sa flush door naman, yun nga, mga 2,000 ito. Yan. Okay, so dito naman tayo sa ating windows kung paano yung presyuhan. Okay, so sa presyohan po nito, kadalasan talaga, kailangan mo siyang ipakita sa supplier or sa manufacturer ng mga ganito, mga aluminum glass. Okay, pero pwede natin siyang gawan kumbaga ng rough estimate. Kunin natin yung area nito per square foot. Ito kasi 1.2 by 1.5 meter yan eh. So kailangan nating i-convert yan into into square foot. So paano natin yan? So ganito po siya. Ilagay natin dito 1.2 times 1.5 muna, And then ita-times natin siya sa 3.28 times 3.28. Bakit 3.28? 3.28 po kasi is 3.28 feet sa 1 metro. Yan, i-Google natin. Okay, so 1 meter to feet. Ayan, so approximately 3.28. Kaya po ganyan, okay? So bakit po dalawang 3.28? So, kasi nga, 2 meter yan. Kumbaga, itong 1.2 times 1.5, yan? Square meter. And then ito, square foot. Kaya square foot na po yan. Okay? And then, ita-times natin siya sa unit cost kung magkano per square foot.
Okay, so dito na tayo magkakatalo kung magkano ba talaga. Okay, so maglagay ako dito ng side tabulation. Yan, per square unit cost. Unit cost, lagay ko dito owning. Dito sliding and then fix. Okay, sa owning, kadalasan po yan mga ganyan. Depende pa sa klase ng salamin. Kapag yung salamin reflective, pwedeng 450 to 500. Ito pala, ano lang ito, mga 400. Kasi bronze glass lang. And then sa sliding naman, medyo mas mura po ito. Sabihin mo ng 300. Itong fix, ito yung pinakamura. 250, actually 200. May pumapatol pa ng 200 yan eh. Okay, per square foot pa yan Per square foot. Okay, square foot. Okay? So, yan. Ito, nakalagay naman natin dito, aluminum sliding with fix. So, yan with fix. Ang gagawin ko na lang dyan, ang gagamitin ko na unit cost, hindi na yung combination nitong sliding tapos fix kasi dalawa siya eh. Sliding and fix. So, kung gusto mo ng separate yung estimate niya, separate yung unit cost, edi kunin mo yung area nito, then kunin mo yung area sa taas. Kasi magkaiba siya, sliding tapos fix. Pero ang gagawin ko, since tamad ako, ganito siya. Yung na lang, kung ano yung pinakamas malaki. O kung ano yung mas malaki, which is the sliding. Mas mahal yung sliding kaysa dun sa fix. Okay, so kumbaga, inassume ko siya na buong sliding. Okay? So, kumbaga yan, rough estimate natin yan, rough unit cost natin yan. Okay, kung gusto nyo lang naman na medyo mas malapit-lapit sa katotohanan yan, iano nyo yan. Kumbaga, i-separate nyo siya na unit cost. Okay, pero ako ganyan na po yan. Bakit? Una, kasi tinatamad ako. Pangalawa is since mas malaki yung unit cost natin dito, mas ina-expect ko na ganito yung unit cost kapag pina-estimate nyo sa fabricator or supplier nyo. Okay, mas maganda na sobra po yan. Okay? Mamaya, mas mura naman ilagay nyo, kakapusin ka dyan. Pag nagpabid ka, walang magbid kasi mura. Parang ganun. Okay, so discard nyo na po yan. Next po natin, pero ito pala, lalagyan ko siya ng dollar sign para mag-fix. Yan. So, ito, bababa ko lang siya. Yan, 300. Pero, gagawin ko sa 1.2 by 1 meter. Okay? So, next natin, aluminum sliding ulit siya. Dadrag ko lang. Then, papalitan ko to ng 1 meter. Kasi 1 by 1, ayan. Next po natin, awning naman. Itong sa awning naman po, per square foot pa rin siya, pero may mga minimum kasi yan. Kapag sobrang liit, halimbawa ito for example lang, kung gagayahin natin ito, palitan ko lang to kasi awning yan. Itong 300 natin na presyo is yan, sliding. So, drag ko lang pataas. So, 4.3 na siya na dating 3.2. Okay, pero kapag kanilagay mo is ganito siya. 0.4 by 0.6. Yan. Sorry, may napindot ako. Yan. 0.4, 0.6. So, yan. Pwedeng ganyan na yan. Pero, based kasi sa mga nakakausap ko, yung 1,000 na yun, mababa po yan, presyo na yun kapag ka-owning. Kumbaga may minimum po kasi sila. Ang minimum nila kahit ganyan, dapat hindi bababa sa ganito. 1.5. So, 1.5 na lang ilagay natin. Okay? So yun, 1.5. And then, dito naman, 1.5 din po yan. 1.5. Okay, 0.6 by 0.4 by 0.6 din yan. Okay? Sa ito, aluminum fixed window naman. So, kopyahin ko to. Copy, paste. Control up. Ito siya. And then, papalitan ko siya ng 1.2 by 1.2. Then, ito, ida-drag ko siya. Ano yun? So, ano yun? Fix siya. So, ilagay ko siya sa baba. Okay? Sa fix pala, may nakalimutan tayong isama na specification niya. SOBC na tinatawag. Meron ba akong ilagay? Wala. So, anyway, understood naman na siguro yun. SOBC.
Yun po yung parang pinang-iipit sa mga fix. Meron ata ako dito. Yan. Ito yung SOBC. Yan. Ito yung pinang-iipit yan. Para maipit yung glass. Okay? Magkabilaan yan. Pero bakit hindi magkabilaan yan dito sa magkabilaan po yan. SOBC. Okay? So, anyway, tuloy tayo. Dito naman sa awning window, yan, kopyahin ko lang to. Sliding pala to, no? Tama ba? Fix pala yan. So, aluminum. Ito naman, papalitan ko ng 1.8 by 1 meter. Yan, ita-times ko siya sa naka-zoom in kasi tayo, kaya medyo mahirap para mas malinaw sa inyo. Okay, so next po natin, ito parehas lang siya. Yan. Papalitan ko lang siya ng 0.5 ito. Kasi 1.8 by 0.5 eh. Next po ito 1.8 by 1 meter, pareho lang siya. Okay, so pareho lang sila ng presyo. Okay, and then yan, unit cost naman doorknob, sabihin natin 1.5. Steel hinge, magkano ba ulit yung steel hinge? Mga 80, 50. 80 na lang. Then, per kilo, 100. Okay, so, then, ito ko na. Yan. Okay, so, meron na tayong double check ko lang dito. Di natin nilagyan. And then, double check ko. Zoom out ko lang po. Zoom out. Check ko yun. Hindi na talaga naisama kasi may space. Drag ko lang pataas para makita natin kung magkano inabot. 168,000 sa ating materyales. Okay? And then sa labor cost naman, kopyahin ko na lang ito. Itong para hindi natin isulat or i-type. Yan. So ilang po ba? Paano mag-estimate ng labor dito sa ating doors? Double check ko lang. Yan, kaya pa naman ng oras. Kaya pa naman. Okay, sa pag-estimate dito, maglagay lang ako ng tagi-isa and then kung ilang araw, so i-assume ko po na ito, i-ano ko muna to. Okay, so insert muna natin kung ano yung mga alam natin na yan, para mamaya tuloy-tuloy na yan. Okay, so ilang araw po ba? Sa pag-estimate ko po niyan, ang labor lang po na gagawin dito is ito yung paglagay ng panel door. Una, yung pagkabit ng door jamb, and then yung paglagay ng panel door dun sa door jamb, and then lastly, yung pagkabit ng ating doorknob. Okay, so i-assume natin na isang tao, isang skilled, kaya niyang gawin lahat yun, or kaya niyang gumawa ng ganung set, yung paglagay ng door jamb, yung panel door, and then yung doorknob, dalawang ganon sa isang araw. Okay, so ito ay since 8 yan, ayun 1 plus 7, 8. Plus ito pala, plus ito siyam. So divide mo ng 2, 4.5 or 5 araw. Okay? Yan, so ganyan. Okay, so meron na tayo. So sa equipment cost naman, halos wala naman tayong kailangang equipment cost dyan. May kumbaga hand tools lang, martilyo, then yung pait, yung pang tik-tik ng door jamb para dun sa steel hinge, mga ganon. So hindi na natin isasama yon. Kaya isa-sum up na natin siya. Pag-a-add na natin. Yan. So kumbaga materials and labor lang ang meron tayo dito. Okay, so yun. Pagdating naman dito, nasa sa inyo na po yan kung kaya ng isang tao, 2 pintuan ang kaya niya makabit or 3 or isa lang. Pero yun po yung ilagay natin, 2 piraso. 2 klaseng pintuan sa isang araw. Okay? So, meron na po tayong doors and windows or fenestration and then tabulation na lang. Ito, equals natin siya dito. Square foot, wala palang nakalagay dun. Ibalikan natin yan. I-formula ko lang. And then ito. Yan. And then control save ko.
Then ito, i-tabulate ko lang po kung okay na kayo, wala namang problema. Pwede din nyo nang i-skip yung ating video. Pero ito, pakita ko lang kung yung ating tabulation. Okay, so nilalagay ko lang siya. Okay, so 1899. And then ito 1899. Pareho lang siya. So ito, dadrag ko yan pababa. So ito lang. Dito naman, per square foot, lump sum na lang ilagay ko dito. Lump sum. Kasi dapat, usually, yung ibang ginagawa hiwalay yung pay item ng door sa window. Hiwalay talaga yan. Pero yun nga, basic lang naman yung tinuturo natin. So, ganyan na lang. One lump sum per project yan. Per lump sum. Okay, so, 1 sa worker naman, 3 yan. Then, 5 days. Baliktad. Dapat yun ang naka-formula dito. Anyway, okay lang po yan. So, ayun, okay na po tayo sa ating doors and windows. I think wala naman akong nakalimutan. Kung meron man po, hopefully ma-discover ko para pagdating natin sa painting, ang ating last na discussion is madaanan natin. Okay, so yun. Speaking of painting, yun na po yung ating last na discussion. Okay, so yun lang po. Maraming salamat. And once again, God bless you everyone.